taon na po kayo, ma'am? Ano, bali, 48 na po ako. Hmm. Ako, 42. Ahead ako sa'yo ng 4 years. Ano po? Ahead po ako. Matanda po ako sa'yo ng 4 na taon. Ah, oo. Ilan na po anak niyo? 4 po. Hmm. Ako may anak ako, isa, lalaki. Ayaw niyo po magsalita. Kaya nga. Ayaw mo magsalita, ma'am. Mukhang pinipigilan mo yung sasabihin mo. Pinapakinggan ko lang po sa baby. Siyempre, isa muna magsalita. Ah, okay. Titinod lang po ako. Oh, magsalita ka na daw po, ma'am. Hindi. At ako magsalita, ma'am. Kayo naman po. Sige. Ano kasi ako, single mom ako since 2005 pa. Hmm. 4 na anak. Malalaki na yung mga anak ko. Malalaki na. Kasi nag-umpisa ako mag-abroad 2005. 6 months pa lang yung bunso ko noon. 6 months? So hanggang ngayon, ano na, magna 19 years old na yung bunso ko. Buti, naiwan niyo po yung anak niyo nung first time niyo mag-abroad. 6 months pa lang po. Kasi matindi pangangailangan eh. Ganun po ba? Sa bagay po, napakahirap po talaga kasi sa Pinas pag walang pagkakakitaan. Kaya nga po eh. Ilan taon na po kayo sa Kuwait? Pangalawang ko na po dito, pangalawang balik ko na. Nung unang punta ko rito, 2011, and then umuwi ako ng 2017. Diretso po yun. Tapos ngayon, pangalawang balik ko dito is nung 2022, March 25. 2 taon na mahigit ako dito. Ako naman galing ako ng Saudi, bali 9 years ako sa Saudi. Tapos ako ito, 1 year and 2 months sa Macau. Wala eh. Kinakabahan ako first time ko kasi. Hindi, pares naman po tayo ako. First time lang po din ako rito kay DJ Jel. Bakit naghiwalay kayo ng yung dating asawa mo? Kumbaga, parang hindi lang po kami nagkaintindihan. Pero okay naman po kami ngayon na may komunikasyon kami para lang po sa bata. Hindi ko naman po pinababayaan yung anak ko. Sinusuportahan ko naman po lang. Pinapadalang kada sahod. Pero kasal po kayo? Hindi. Parang lang, live-in partner. Ngayon po, nasa Dubai po siya ngayon. Nag-uusap lang kami, bata na lang sa anak namin. Hindi mo na po binigyan ng pagkakataon para maayos yung relasyon niyo para sa anak niyo po? Siguro po, pagka nagkausap kami ng matinsinan. So, ibig sabihin, ilang taon na po kayong naghiwalay? Bali, since 2001 po, until now. Pero may communication kami about lang po sa anak namin, sa bata, sa anak ko. Kayo naman po, ma'am. Hiwalay po ba kayo? Nung nag-abroad ako, hindi pa kami hiwalay ng asawa ko. Kasal po ako, kasal. Kasal? Sa edad ko ng 22 years old. Sa edad kong 22 years old, sinasal ako. Naku po, mahirap po kayo pasukan kasi makukulong tayo parehas. Tapos, nung 2005,
Bali, ano kasi ako, may negosyo ako sa Pilipinas, nung titinda po ako mga RTW. Tapos, nung time na, na nagtitinda ako, yung nag-alaga ng anak ko, napabayaan niya, pumunta doon sa bahay ng kapatid ko na sa tabi ng kalsada. Then, na-accidente, naputukan ng pillbox yun. Ah, So, nung siyempre, malaking ang gastos ko noon, lahat ng naubos na lahat. 3 years old pa lang noon, yung pangatlong anak ko noon. 3 years old pa lang siya nung napupukan ng pillbox noon. Tapos, ayun, kasi wala na akong pera, wala nang puhunan, walang income. Yung asawa ko, driver din siya noon. Driver siya nasa junk shop. Magkano lang naman kinikita ng driver noon? 300 isang araw. Siyempre, kung ako naman, meron naman pagkakataon para makatulong sa asawa ko. Kaya kahit mahirap sa akin, umalis ako. opo. Na na mag-ibang bansa para mabigyan ko ng ng magandang buhay yung mga anak ko. Tapos, nabulag kasi isang mata ng anak ko eh. Kaya need ko ng aming pera. It was yun nga po ang dahilan kung bakit kayo nagtangwalay dahil hindi napigilan ng asawa ko yung init na sa katawan. Kasi nasa malayo ako eh. Tapos, nung umalis ako noon, unang punta ko noon, so nasa Qatar po ako noon eh. Nasa Qatar po ako. 2 years po ako doon and then nagsabi yung biyanan ko mismo na sabi niya, kasi taga Bacolod yung napangasawa ko, sabi niya, Day, umuwi ka, Day, kasi yung asawa mo. Kahit anak ko yun, ayaw kong konsintihin na may ginagawa sa hindi maganda. Tapos yung kinakasama niya nga po, buong pinsan din po niya yun kasi magkapatid yung tatay nila. Umuwi po ako and then inayos ko yung problema. Tapos binigyan ko siya ng pagkakataon na magbago. Umalis din po ulit ako. Pumunta naman po ako ngayon ng Amman, Jordan. Ang dami niyo Ngayon, na kami. Opo. Nung wala pa po akong 6 months pa lang po ako sa Amman, Jordan noon. Hinabalitaan na naman po ako, meron naman po isang babae. Kaya nga po yung pamilya na iniingatan ko na sabi ko bigyan ko ng pagkakataon na magbago. Pero kahit ako mismo nag-iingat sa pamilya ko, yung tinatawag na asawa, pero siya hindi naman po nag-iingat. Kaya nanuhan ko na lang siya, parang hinayaan ko na lang siya. Sabi ko, kung dyan ang kaligayahan mo, palalayaan na lang kita. At least ako dito sa ibang bansa, kahit na malungkot, na-stress ako, hindi ko masyadong dinidibdib yung problema. Meron din na minsan na umiiyak ako. Siyempre, hindi naman natin maiwasan yung gano'n. po yun. Pero sinaya ko. Sinaya ko po lahat. Basta, nandyan lang po yung Panginoon sa akin nun. Sabi ko nga, Lord, tulungan mo ako. Kasi may mga anak ako eh. Parang iyak na ako. Tapos yun, 4 years ako doon sa Amman, Jordan. Parang pero hindi ako nagpapadala pa rin ako ng pera sa mga anak ko. Hindi po napuputol yung sustento ko kahit na pati yung babae niya nakikinabang sa padala kong pera. Kasi sabi ko, ayokong magkahiwa-hiwalay yung anak ko. Gusto ko magkasama yung mga anak ko. Kahit na may babae yung papa nila, okay lang sa akin, but at least, andyan yung mga anak ko sa isang bahay. Kasi sabi ko, pera lang yan eh. Pero yung mga anak ko, pag nawala isa sa kanila, baka hindi ko yung makakaya. Kasi anak ko yun. Ang asawa, pwede yan mawala sa buhay natin. Kasi asawa lang yan eh. Pero yung anak, hindi po pwede mawala. Kaya, hinano ko talaga yung sarili ko na maging matatag para yung mga anak hindi mawala sa akin. Kaya ko yung tiisin para sa mga anak ko. 4 years po, umuwi ako ng Pilipinas. Opo. Ay, nagmamakaawa naman siya.
na pagbibigyan ko raw siya kahit naabutan ko yung babae sa bahay nila. Mahirap na po kasi banggitin dito yung pangalan nila eh. Kung pwede lang banggitin, babanggitin ko po eh. Wag po, baka Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Kaya iyak-iyak na ako. Ano ba yan? Yun na yun. Tapos, umuwi ako sa sabi ko, mag-usap na lang tayo. Nagkaroon na rin siya ng mga anak sa ibang babae niya. Hinayaan ko na lang siya. Ngayon, ako sa barangay, sabi ko, gusto kong mabuhay na tahimik. Ngayon, may kanya-kanya tayong buhay, may sarili ka na rin buhay, ganyan ang pinili mo, dyan ka na. Nagkaroon tayo ng sulatan. Kasi dalawang kasi susumpa ko sa kanya eh. Adol pa rin sa kabigan niya eh. Meron silang anak. Diyan sila nakatira sa pagmamahay ko. So, nagkaroon kami ng kasulatan. Yun po. Hanggang doon po, kasi nag-abroad na lang po ako ng abroad kasi ayaw ko munang, yung mag-asawa o magbo-boyfriend kasi gusto ko munang palakin yung mga anak ko. Opo, ganun lang po. Focus na lang po kayo sa anak niyo. Ganun na lang po. Oo, nag-focus talaga ako sa mga anak ko. May apo na rin po ako. Masaya na po ako kahit hindi na rin po ako mag-asawa. May mga apo na ako. May anak na rin mag-aaruga sa akin. Pag ako'y tumanda, okay na po sa akin. Maganda po. Ingat po kayo dyan sa Kuwait. Opo. Okay naman po ako dito sa Kuwait. Sobrang ingat nga po dito. Nung nakaraan, 60 degrees nga po eh. Puso po dito yung mga tunog. Wala na akong may tatanong. Data na sabi niyo na po lahat. So, di ba? Bakit kailangan pa natin na pakabain? Diretsahin na para at least maging totoo lang tayo. Masarap kasi sa pakiramdam yung maging totoo ka sa kapwa mo kahit na hindi kayo nagkita or hindi mo talaga kilala sa isa't, at least magpakatotoo ka na kung ano ito. Ganun. Sarap diba? Okay, so magsinungaling. Oo. Kasi tigad natin ito, hindi na natin kailangan makipaglaruan, di ba? So, hindi na lang yung buhay natin kung anong mayroon tayo. Kakumpinta na lang tayo. Ganun lang. Wala na akong may tatanong. DJ, wala na po akong may tatanong. Nasabi niya na po lahat. Si ma'am, baka may... Ayun na, DJ. Ha? Okay na po, DJ. Nasabi niyo na po lahat. Wala na po akong may tatanong. Ikaw po ma'am, wala na po ba? Simot na rin? Wala na rin po, DJ. Wala na. O sige. I-off cam ko na po ba kayong dalawa? Salamat po at nabigyan niyo po ako ng pagkakataon na sumali po dito. At least naranasan ko. Ingat po kayo. Thank you and good evening. Kayo po, ingat po. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart.